Kahirapan, tila isang kadenang permanente nang nakakabit sa Pilipinas. Kadenang pahirap sa marami nating kababayan. Marami man ang umunlad na rin, pero mas marami pa rin ang animoy na pag-iwanan ng panahon. Nabaon sa pangako at limot at salat sa pagkakataon. Kakambal ng kahirapan ay kagutuman. Nakalulungkot isipin na maraming Pilipino ang nagugutom pa rin dahil sa kahirapan. At biktima nito ay ang kabataan, mga musmos at munting anghel. Ayon sa datos, 75 bata ang namamatay araw-araw sa Pilipinas nang dahil sa malnutrition. Sa 1,000 bata, 27 dito ay namamatay na sa edad ng 5 taon dahil sa kagutuman. Marami na ring kabataang nabansot dahil sa malnutrisyon. Ang pagbabansot ng isang bata dahil sa malnutrisyon, lalo na't 2 taong gulang pa lang, ay maaari nitong ikamatay o maaaring maging permanente na silang bansot hanggang pagtanda. Ngayong episode, dumayo tayo sa napakalawak na farm sa Lucban, Quezon na nagtanim para ipakain sa mga batang nagugutom at malnourished. Ang 15.7 hectares na modernong farm na ito ay nilaan ang kanilang farm produce para sa kanilang feeding program na 100 araw para mapakain ang mga batang salat sa pagkain at tamang nutrisyon. Makikilala din natin ang organisasyon na gumagawa nito. Tulungan natin ang ating mga kabataan, paano sila magiging future of our country kung sila ay malnourished, hindi lumalaki ng malusog, malakas, paano ma-develop ang kanilang brains, no? Let's feed the children, yung inyong tagline, feed the children, rise and reveal. Don't forget to like and subscribe. Ron, gaano kalawak ang inyong farmland dito? We have 15.7 hectares po. Napakalaki. At nakita ko mayroong kamatis, may repolyo, may talong, mayroong saging, mayroong papaya, mais. Mais, yan, sweet corn. Ito nasa likod natin. Ano-ano pa yung mga ginagamit nyo para Sa feeding sa feeding program? Pechay, kangkong, cabbage, talong, sitaw, mais, sweet potato, kamatis. Meron din po kaming string beans, baggy beans, and sigarilyas and patola po. Almost lahat ng nasa bahay kubo. Hindi na po lahat. Almost. So yun yung pinaka main goal is makapagtanim ng mga high nutrition value na crops and fruits. Yung inyong department, sir, ano po yung mga toka ninyo, kumbaga? Ako po ay mayroong 3 supervisor. Ako po nagmamanage sa kanila. Then I am responsible po sa purchasing ng mga farm tools, equipment, and supplies. Overall management po ng farm regarding sa crop rotation, planting plan, harvesting, eradication of pests and diseases. Ganun po ay ako po yung in charge with the nutrition manager sa pag-determine kung ilan pong recipient yung i-assist po ng foundation dito sa aming area. Type of farming na meron kami dito is US farming method, which is called Mittleider gardening method. Ito po ay combination po ng soil bed gardening, which means ang ating first medium or main medium natin is yung lupa pa rin natin, plus hydroponic system po natin. Gano'n na po ito ka-widespread ginagamit na technology sa Pilipinas? Yung rice and rebuild lang po yung gumagawa nito. Sa ngayon? Sa ngayon po. Since yung founder po namin is Amerikano po. Kami daw po yung may pinakamalaking taniman na gumagamit ng Mittleider method. Ako po ay sa garden department po. Ako po ay team leader po ng lot 1, 2, and 5 po. Meron po akong hawak na 15 team member po na ang bawat isang gardener po ay may hawak na 100 beds po na inaalagaan. Ang kagandahan po kasi sa merong sarili pong team leader o kaya yung namumuno po na halimbawa po ang aming manager, hindi niya na po kailangan mag-ikot ng lahat pong ito para lang makita niya kung gumagawa po bang tao or kung nagtatrabaho lahat ng tao. Kami po as a team leader, kami po yung parang kamay niya para makita na
gumagawa ang lahat ng tao. Tapos meron po kaming sarili-sarili ring pong hawak na radyo po. Kung kami po kailangan sa itaas, tatawagan lang po kami sa radyo para kami na po yung tataas. Tapos kung kami po may meeting, sa amin lang po sasabihin. Tapos kami na po ang bahala magsabi po sa aming mga team member. Sa ngayon po, ito pong lot 5 ay ang nakalagay po ay kamote. Ito po. Ano klase ng kamote? Kulay pula pong kamote. Ayan. So ngayon, ba't nakahiga sila? Bagong tanim pa lang. Ngayong pong araw po. Kakatanim pa lang. Bali, yan po ay may nakalagay pong lime. Ang lime po namin ay ginagamit para po pampatanggal asim po ng lupa. Tapos ay lalagyan po namin siya ng weekly feed. Kung tawagin po namin ay weekly feed, pero po ay fertilizer na meron pong 13 elements ng nutrient. Ang tanim po namin ay para po sa foundation. Bali, ang ginagawa po nila ay kamote Q. Tsaka po nilabon po. Nilaga po. Sorry po. Tagalog ng Tagalukban, nilabon. Ibig sabihin ay nilaga. Hindi naman po masamang bumali sa inyong mga nakasanayan kasi mas maganda rin po na gumamit po tayo ng iba't ibang pamamaraan para po magkaroon po tayo ng mas marami pang ani. Huwag po tayong mag-stay lang sa kung ano po yung alam natin, mag-explore pa po tayo. Parang minamahal mo yung halaman, mamahalin ka rin po ng halaman. Ibig sabihin po, bibigyan ka po ng masaganang ani, na maraming ani. Meron po tayong mga water system, meron tayong mga water tanks, water reservoir, plus mga pipes po and drip hose po sa bawat beds po natin. Ayan, so nakita ko nga well invested ang inyong foundation when it comes to sa water system, but ito ay galing sa kalikasan. Yes po. Ayan, so galing po sa ilog natin. Ilog pa rin po. Wala po kaming rainwater, kuha po kami sa physical na ilog, but backup lang po siya. And yan ay with permit, no, na inyong kinuha na DNR. Sa DNR. And ma-explain natin sa mga kababayan natin yung water system nyo, paano ito na-design, no? Like for example, galing sa ilog, and then how is it being collected and being distributed sa entire farm ninyo? Nagkukay kami ng mga 30 feet na kalalim na mga reservoir. We have 7 reservoir na tig to 30 feet, and then pag umuulan, napupuno po yung mga reservoir na yon. With the use of Jetmatic, hinihigop ng Jetmatic yung tubig from the water reservoir, pinapasa sa mga bawat tanks po namin, pataas ng pataas dito sa pot. From the lowest part ng tanks namin, palipat-lipat po siya hanggang sa makabot po siya dito sa pinakaunahan. Yan. Overall, ang tanks nyo, yung concrete tanks na nakita natin, we have 10 in total po. 10 in total all over. Strategically located dito. Yan. And yung water pump na ginagamit nyo is Jetmatic. Dalawa, sewage pump at saka Jetmatic pump. Jetmatic. And yung mga pipes ninyo, nakikita ko in between ng each crop, so hindi na kayo mano-manong nagdidilig po. Tama po. Principle lang ladder po namin is ma-dilute yung fertilizer po namin directly ng aming tubig. Hindi po yung mismong aisle, kasi may aisle po kami ito. 3 feet aisle, may kaming 1.5 na soil bed. Doon lang po siya talaga mag-center lang po. Para hindi po magkaroon ng weeds yung in-between niya. So ibig sabihin sir, yung inyong soil bed, sa gitna ay parang merong siyang lubog, may kanal. Apo. Tapos nakita ko doon yun na nilalagay mga fertilizer ninyo. Apo. And in between that, nandun na yung pinaka-hose. Yes po. At pagka nagdilig kayo, mababasa. Mababasa, matutunaw po agad. And ma-absorb po ng tanim po namin agad. Ang seedlings po namin dito ay talong, tapos pechay at saka cabbage, pakchoy at saka bell pepper. Ayan. May mga nakita pa kamatis, sitaw sa labas. talong. May sitaw po, pero meron kaming string beans. Ang pinakamahirap patubuin yung bell pepper at saka talong, pati yung kamatis po. Control po namin yung pagdidilig dito para po hindi po siya masisira. Saka po yung lakas din ng tubig, sir. Pag malakas po yung patak, hindi ko po control. Parang pa-spray-spray lang sa tubig po. Pa-spray-spray lang. Yung pong nabibigay namin na mga pagkain para sa mga bata, yung po ay parang kaligayahan din po namin na bilang isang mga magulang na nakakatulong po kami sa mga kabataang nangangailangan. Yan, yung mga malnourished, ano? Sobrang saya namin, sir, dito, sir. Dahil ang bata, meron pa diyang malaking pag-asa. Kung sa barangay-based program namin, kami nag-start
na ang beneficiary namin ay from 6 months to 59 months. So ibig sabihin, mula 6 na buwan hanggang bago mag-5 taon siya, na doon yung crucial sa kanyang katawan. Dapat doon mapapangalagaan. Kasi according to sa data, napakaraming namamatay at hindi na umaabot ng 5 years old na bata dahil sa malnutrition. Ngayon, pumupunta din kami sa mga estudyante sa elementary kasi kapag ang isang bata ay malnourished, nakakaroon ng poor academic performance. So kung poor academic performance, hindi siya madaling makakatch up ng mga lesson. Kaya kapag nagkaroon sila ng good nutrition sa kanilang katawan, naging normal, napakalaki ng chance na makakabawi sila sa academic performance nila. Nasa kanila yung pag-asa. Hindi natin alam, baka magiging katulad na doon pala yung magiging mayor, magiging congressman. Dahil ang kabataan, ang pag-asa ng ating inang bayan. Let's feed the children! Nagulat. So, nandito tayo, pinasok natin ang finance department. Nakapila na ako kanina, sir. Sumahod na rin ako. So, sa aspeto po ng labor, ng manpower, kamusta naman po, sir, ang Rise and Revealed? Yung mga employee namin ay, we will see to it na sila ay nasa minimum daily wage according sa labor law. Hindi lang yan, tinitrain din namin sila kung sila ay karpentero. We train them yung mga bagong equipment o tools. Kapag sila ay lumabas na foundation, they are more saleable, mas malaki yung kanilang presyo. So gusto rin namin iangat yung kanilang mga kabuhayan sa pamamagitan ng pag-employ namin. Tinuturoan din namin sila kung paano mag-save, paano sila magtanim. For the past 2 years, dito sa Rise and Rebuild Lukban, marami na silang naipundar. Meron na may mga motorcycle, may tricycle, meron na silang mga gamit sa bahay, at saka masisinop na sila kumpara nung una kami magkita. So, financial literacy na rin ang inyong tinuturo and upgrading their skills. So, meron tayong mga training program din sa mga empleyado. Ayan, napakaganda. And so far, sir, gaano karami na ang empleyado ngayon? In the span of 3 years dito sa Lucban, Quezon, sa napakalawak na inyong farm, ilan na po ang na-employed? Umabot na kami ng 95, pero currently, meron kaming 87. Yung garden department, nutrition department, construction, saka sa management. So, 87, lahat-lahat. And still growing. Still growing. Yun, no? Paano ba nakarating sa Pilipinas ang foundation na ito? Ang foundation po na ito ay sinimulan po ni Raymond Goodson po. Si Raymond Goodson po ay dumating sa Pilipinas noong kanyang kabataan po. Edad 18 years old. Bilang isang missionero po na sa Missionary. And then after po ng kanyang mission, siya po bumalik at naging leaders po ng mission. Paano naman lumawak ng ganito kalaki ang inyong foundation? Marami pong kaibigan ng ating founder, mabubuting kaibigan, mga mabubutong puso, mga retired na rin po sila sa kanilang profession. At sa connection po niya sa mabubuting taong ito, nagkaroon po ng organisasyon na ganito po para po matulungan yung mga kapwa nating Pilipino. Once we fully engage sa hydroponic, mas makapagbibigay po ito ng better yield as well as better revenue so that it will expand. Kung makakuha po kami ng mas maraming revenue, then magre-replicate po ito na magre-replicate. Mag-expand kami sa ibang area like Cavite. Sa ibang site din, ganun din po, Visayas site or magkaroon man ng site po sa Norte. Makapag-provide po kami ng mas maraming job opportunities. At the same time, mas expand po yung aming goal na mas magpakain po ng maraming kabataan. At ma-educate din yung mga tao to have a healthy living po. Yan, importante. And to rise and rebuild with the community, tulungan natin ang mga malnutrisyon ng mga komunidad, especially ang ating mga kabataan na hopefully ay maging future, no? Paano sila magiging future of our country kung sila ay malnourished, hindi lumalaki ng malusog, malakas. Let's feed the children, yung inyong tagline, feed the children, rise and rebuild. Sir, thank you so much. Thank you so much, Sir Jay. So, agree ba kayo sa agree? Agree sa agree! Don't forget to like and subscribe.